Nasa ikatlong serye po tayo ng ating pakikinig mula sa mensahe ng ating Panginoon. Ayan yung bigay ko sa inyo, ang pagpapala ng Diyos Ama at ang kapayapaan ng Panginoon Kristo ay sumainyong lahat. Salamat sa ating tagapagpakilala sa ating diakonong Kuya Rudy. At nireview niya yung ating mensahe. Totoo naman, ito yung mensahe natin first Sunday, magkaisa, hindi mag-isa. At nung ikalawang linggo, salamat kay Diakonong Philip Morales. Ibinahagi niya ang kailangan natin, ang bawat isa. At totoo na hindi tayo pwedeng mag-iisa lang. Kundi kailangan natin, hindi pwedeng puro ulo lang, puro kamay lang. Bawat isa. At sa kanyang binanggit, huwag tayong matakot, tatlo yan. Huwag tayong mahiya. At huwag tayong magtatampo. Mamaya may babalita sa atin si Diakonong Rudy sa pagbabalita. May magandang balita siyang ibabahagi sa atin. At ngayong umaga, ito naman ang ating mapapakinggan. Magdala kung pupunta sa iglesia. Ang iglesia ay mula sa salitang Hebreo na ekklesia. Ito ay binubuo ng mga taong iisa lang ang kanilang pananalig at nagpupulong sila o nagsasama-sama. Ito yung tinatawag nating fellowship, congregate, and assembly. Kaya ang tema natin for this March, balik tayo sa church. Binibigyan din dito ang muling pagsasama-sama na ginagawa natin physically. And of course, hindi lang magsama-sama, kundi meron din dala. Sabi nga sa Deuteronomy, kung nakareading inyong mga Bible, ito nilagyan ko siya ng mga markings, pang-ipit, kaya ang bilis ko lang bubuksan ito. Pwede niyong markahan, pwede niyong ilista, pero yun, meron akong slide yan, kaya wala masyado tayong problema. Basahin ko lang, ang sabi sa Deuteronomy chapter 16, ito ay salita ng Diyos, verse 16 and 17, bawat taon, dapat magkaisa ang bawat lalaki sa tatlong pistang ito. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani at ang pista ng pagtatayo ng pubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya. At nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Tatlong bagay makita natin dito sa talata. Una, ang sabi, dapat makiisa. Okay? So hindi pwedeng nag-iisa. Dapat kayo ay makiisa, magsama-sama. Binabanggit dito, bawat lalaki. Sa Biblia, mahalaga yung lalaki ang nangunguna. Salamat, may mga lalaki rito. Pero kailangan talaga mga lalaki. Because they are the head of the family. Pangalawa, ang sabi rito, dapat magkaisa o makiisa, tapos pupunta ang bawat isa, hindi lang sila. Bawat isa ay pupunta saan? Ito na, presensya ng Diyos, which is the church. The assembly, the congregation. Pipiliin niya yan. Hindi yan pwedeng, dito mas maganda rito, mas may ilog, may malamig dito. Hindi. Kung saan napiliin, doon pupunta ang mga nagkakaisa. At itong pinakauli, sabi sa 17, nararapat. Hindi siya option, hindi siya yung pagusto. Nararapat, it's a must na magdala sila ng kanilang handog. Itong handog na dala ay ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Naalala ko itong last harvest natin dito. Last harvest natin. Yeah, meron tayong magtatanim
medyo na sabi ng mga magsasaka, na COVID ang palay natin. Dati umaani sila ng 25 kaban, itong nakaraan 5 lang. Medyo konti ani. Pero pag tinignan natin ang sinasabi ng Diyos, di konti rin ang ibibigay mo kasi konti inani. Pero kung marami ang inani, marami ibibigay mo. So walang magsasabi na, lugi ako Hindi. Ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang taong nagpapasalamat o kumikilala ng utang na loob sa Diyos ay nagdadala po ng kanyang handog o kaloob. Hindi dahil sa obligasyon, but for adoration. Si Vance Havner, meron po siyang isang sinabi. It is not our business, the preachers, it's not our business to make the message acceptable, but to make it available to you. We are not to see that they like it, but that they get it. Hindi lahat ng mensahe madaling tanggapin. Pero kailangan pa rin dalhin, kailangan pa rin sabihin sa mga tao. Marami kasing mga tagapangaral ang kinaiinisan. Hindi dahil sa pag-ibig na mensahe, hindi dahil sa pagpapalakas ng loob, at lalong-lalo hindi dahil sa pagpapala. Yan ang gustong-gustong marinig. Kinaiinisan sila dahil sinasabi nila ang katotohanan. Inihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ang ating teksto. Matatagpuan sa Malakiyas, sa huling aklat ng Matandang Tipan. Sa kabanatang 3, mula talatang 6 hanggang 10. Ganito po ang sabi sa mabuting balita. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paano paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dali ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang Makakaupo natin ng kanyang anuman yan, ikasampung bahagi, dadalhin natin saan? Sa tahanan ng Diyos, itong kulay yellow shade. Ano itong ikasampung bahagi? What is tithe? Tithe, T-I-T-H-E. Hindi tithe, T-I-G-H-T. Ito po yung tithe. Pero yung tithe, ito yung ibinibigay. Kaya yung ibibigay, wag mong kapitan ng todo, baka hindi mo maibigay. 1/10 of annual produce or earning. Pang isang taon,
Pero kung antayin mo isang taon, baka magastos ko. Pwedeng buwan-buwan, pwedeng kinsenas, pwedeng kada ane, itatabi mo na ika-10 bahagi. 10% itatabi natin. At ang sabi, dadali natin ito sa tahanan ng Diyos. Ito yung sinasabing attacks for the support of the church and clergy. Hindi lang para sa tahanan ng Diyos, kundi para sa mga naglilingkod dito. Tungkulin po ng mga Israelita o ng mga tao ng Diyos na magbigay sa Panginoon. Ito yung kalang tungkulin, na ibigay nila sa Panginoon ang ikapo ng kanilang mga ani at mga hayop. So hindi lang po ani, pati mga hayop, sapagkat ito talaga ang kanilang kabuhayan. Ngayon, bubuksan na natin ang ating mga banal na kasulatan. Buksan natin ating banal na kasulatan sa Levitico. Ayan ako, may naka 7, verse 30 hanggang 33. Nilagay ko rin po yan sa ating GC. 30 hanggang 33, basahin ko po. Lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa aliman sa kanyang ikapo, kasi parang ang gaganda kasi nito, nakakahinayang. Itong sabi ng Bible, babayaran niya iyon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng 5 parte ng halagang iyon. Naku, naging +5 pa. 32, lahat ng 10 tupa o baka, bawat 10 hayop ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat siyasatin kung masama o hindi. Hindi rin maaring palitan, at kung mapalitan man, ang ipapalit at pinalitan ay parehong nakatalaga kay Yahweh. Hindi na ito matutubos. 34. Itong tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok. Deuteronomy chapter 14. Ayan, lipat ulit tayo. Ipitan niyo yan, pwede niyo markahan para makita po ninyo. Meron tayong pinaghuhugutan ng mensahe. Chapter 14, Deuteronomy, verse 22 hanggang 29. Kukunin ninyo ang ikapo, ang inyong ani taon-taon. Ang ikapo ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa Kanya. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikapo ng inyong ani, ipagbili nyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak, o anumang nais ninyo, at siya ninyong pagsalu-saluhang mag-anak sa harapan ni Yahweh. Ngunit, huwag ninyong kalilimutan bigyan ang mga Levita sa inyong lugar. Yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo, tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayan, kasama ninyo ang mga ulila, ang mga balo. Sa gayon, pakinggan niyo mabuti, pagpapalain kayo ni Yahweh. So maliwanag, nakita natin itong sinasabi rito ng Panginoon. Ibibigay natin. Dapat kilalanin na ang pagpunta sa iglesia, sa tahanan ng Diyos, ay hindi lang para may makukuha, kundi meron din madadala. Sana maliwanag sa atin yan. Babasa ulit tayo. Gusto natin, biblical tayo. Talagang kinukuha natin sa Bible. Isa pang basa, Bilang chapter 29, Numbers.
chapter 29. Verse 1 to 6 muna. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong, which is, ito po yung congregation. At huwag kayong magtatrabaho sa araw na yun. Yaoy araw ng pagdiriwang. Verse 2, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang inyong ihahandog, isang batang toro, isang barakong tupa, at 7 korderong walang kapintasan. Samahan ninyo ng handog na pagkain. 6 na litrong harinang minasa sa langis para sa toro, 4 para sa tupa, at 2 para sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito ay bukod sa mga handog na susunugin at handog na pagkain at inumin sa bagong buwan. At sa araw-araw, ito'y susunugin ninyo para maging mabangong samyo kay Yahweh. Talon tayo sa verse 8. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. 13 and 16, talon ulit tayo. Kayo'y magdadala ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa unang araw na ito, ito ang ihahandog ninyo. 13 batang toro, 2 barakong tupa, at 14 na korderong 1 taon ang gulang at walang kapintasan. Sasamahan din nyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 4 para sa bawat lalaking tupa, at 2 naman para sa bawat kordero. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakdang handog na inumin. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito pinakahuli, verse 35 to 39. Sa ikawalong araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin para maging mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, isang batang toro, isang barakong tupa, at 7 korderong 1 taon at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkain at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Bukod dito, maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Last verse, 39. Ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kay Yahweh tuwing ipagdiriwang ang mga takdang pista. Bukod sa mga handog na ipinangako, kusang loob, susunugin, pagkain, inumin, at pangkapayapaan. Ang daming handog ah! Ang daming handog ah! Hindi isa, hindi 2. Kung gagawin natin ito sa palagay ninyo, anong meron sa church? Fiesta. Maganda ka lang isang baboy, piyestang-piyesta rito, hindi baboy ang hinahandog eh. Toro. Ilang toro? 14. 6 na kordero, 12 korderong 1 taon. Yun ang malalambot. Yun ang masasarap talagang ilitsyon. Kakainin niyo yun. Pero mga kapatid, bago kayo magreklamo at umapila sa dami ng ipinadadala, pakinggan muna natin itong sinasabi ng Biblia. Sa mga barat, ayaw nilang pakinggan ito. Di ba? Ay napakinggan. Pero sa mga galante, sige pa! Ano pa? Galante. Pero sa barat, tama na, tigilan na. Hayaan yung Diyos magsalita sa inyo. Di baling kainisan niyo ako kasi sinasabi ko ang totoo. Pero kung hindi kayo makinig, tanggapin niyo ito. Bakit kailangan magdala kung pupunta sa iglesia? Ang ating paksa, magdala kung pupunta sa iglesia. Bakit?
Ang dami natin binasa, sapat na sana yon. Pero tignan natin itong ating tema. Bakit kailangan magdala kung pupunta sa iglesia? Gusto mo bang bigyan ka ng Lord? Pero ayaw mo naman magbigay sa Lord? Ano tawag doon? Merong isang bata na tinanong. Ang tanong, are you Hindu, Christian, or Muslim? Hindi makita kung ano talaga itsura. Kasi parang Hindu. Pwedeng Christian. Pwedeng Muslim. Kasi itsura niya ang hirap talaga. Hindi matiyak dahil sa itsura. Pero alam niyo kung anong sinagot ng bata? Ang sabi ng bata, I am hungry. Malabo ang picture, malabo kasi LCD natin. Pero yung bata, pag tinigil sa picture, umiiyak siya. Kapag insensitive tayo, like yung sinasabi, na-read nyo sa akin, may dumating na tao, may dumating kayong bisita, o medyo maaga pa, wala pang alas 10. So anong gagawin mo? Papameriendahin mo lang. Pero kung dumating yan ng alas 11:30 at tatanungin mo, kumain ka na ba? Siyempre hindi pa kumain yan. Alas 11:30 eh. Ang gagawin mo, magdadagdag ka ng isang plato dahil pakakainin mo siya. Kailangan alam natin ito. Kailangan alam nyo ito. At dapat maging sensitibo tayo dito. Itong sabi ng banal na kasulatan. Sabi sa Kawikaan 11:25, ito po ay Tagalog. Tagayin nyo mabuti. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak tutulungan. Kung may nakaranas ito, huwag niyo nang tigilan. Kasi tinulungan ka eh. Nagtagumpay ka. Bakit? Kasi tumulong ako. Pero sabi mo, tama na. O hindi ka na magtatagumpay. The more na tumutulong ka, lalo kang tutulungan. The more na nagbibigay ka, lalo kang magtatagumpay. Kasi ang Diyos ang nagsabi. Hindi ako. Binasa natin. Nasa banal na kasulatan. Maliwanag ito. Malabo ba? Maliwanag. Maliwanag. Marami ang naniniwala. Pero walang ginagawa. Yun lang. Ilang nga malungkot. Oh, totoo yan! Totoo yan! Tumutulong ka ba? Hindi. Oh, wala. Sayang! 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 Itong mga Israelita noon, sana hindi to ang mga Kristiyano ngayon. Tingnan natin. Back to the Bible tayo. Ito yung teksto natin, verse 7. Tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Anong kautusan? Magbigay kayo. Ayoko. Di sumuway. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh, sino si Yahweh? Makapangyarihan sa lahat. Kaya tayong tirisin. Kasi makapangyarihan siya. Itinatanong nyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Tatlong bagay ang gusto ko ipakita sa inyo. Itong ginawa ng mga ninuno. Sana hindi yung mga Kristiyano ngayon. Pero, yun ang totoo. Meron talaga. Number 1, tumalikod sa Diyos. Ano yung tumalikod? Umayaw na. Wala. Tumalikod. Ayan, tumalikod. Pag tumalikod ka, anong kasunod? Eh di susuway. Di ba? Susuway ka saan? Sa kautusan, sa sinasabi nito, magkaisa kayong magpulong. Utos. Pero ang tumalikod, hindi. Susuway ka na. Kasi ayaw mo.
Pag sumuway ka na, that's the second degree. Pag tumalikod ka, hindi pwedeng tumalikod ka lang. Automatic, sumusuway ka na. Pag sumusuway ka na, mas lalong nakakatakot, lumalayo ka na. Kasi hindi ka na sumusunod eh. Hindi na ako nakita sa camera, balik ako. Nakakasunod po ba kayo? Sabi sa verse 7, unawain natin mabuti. Manumbalik kayo sa akin. Sinong kausap ng Diyos? Yung mga tao niya. Ibig sabihin ba, Pastor, pwede bang mawala? Oo, sinabi ng Bible eh. Sino to? Mga ninuno, Israelita, bayan ng Diyos, Kristiyano. Manumbalik? Yes, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Pakinggan nyo mabuti, marami nagkakamali. Si Lord naman, itong sabi ni Lord, manumbalik kayo sa akin, manunumbalik ako sa inyo. Hindi ko kayo susunduin. Kayo ang bumalik sa akin. Kasi marami nalilito eh. Gusto spoiled brat. Hindi! Yung pinupuntahan ng Diyos, ito yung hindi pa Kristiyano. Talagang pupuntahan niya. Yan yung nawawalang tupa. Tandaan natin, doon tayo nagkakamali eh. Nawawala. Hindi kasi siya ligtas. Kailangan niyang puntahan. Pero ligtas ka na, kinuha ka na. Tapos, hindi, gusto ko, Lord, habulin mo ako. Hindi. Bahala ka sarili mo. The prodigal son. Anak ng tatay. Sinundo ba ng tatay? Hindi. Pero ang tatay, nag-aantay siya. Bumalik ka sa akin, tatanggapin kita. Pag di ka bumalik sa akin, paano? Ilista natin, Santiago 4:8. Ang sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos, sabi ni Santiago, at lalapit siya sa inyo. Sinong kausap ni Santiago? Mga Kristiyano, yung sulat ni Santiago. So, pareho siya nang sinasabi dito sa Malakias at Santiago, manumbalik kayo sa Diyos, manunumbalik ang Diyos sa inyo. Ang sabi ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos, lalapit ang Diyos sa inyo. Of course, patatawarin tayo ng Diyos. Ito ay bayan ng Diyos. Isa sa nakakatakot ay hindi alam ang tunay na kalagayan. Maraming tao po ang biglang namatay. Kasi hindi nila alam na sila ay may karamdaman. Tama po ba? May biglang namatay, biglang nakahawa, kasi hindi niya alam may COVID-19 siya. Akala niya wala, pero meron siya, asymptomatic lang. Ang problema, yung ginat na niya sa bahay, hindi kaya yung COVID-19. Namatay. Hindi mo kasi alam. Carrier pala ako. Tapos minamatay tuloy. Sino sisisihin mo? Ang Diyos. Akala ng iba, okay pa. Pero ang totoo, hindi na pala. Punta natin ang unang-unang outline natin. Ito unang outline natin. Kailangan pong agapan para maiwasan ang kaparusahan. So bakit? Bakit kailangan magdala kung pupunta sa iglesia? Ano pong una natin dapat malaman kung may dala? Ang sabi rito, para hindi makapagnakaw sa Diyos. Ha? Sinabi ba yan? Tingnan natin ang scripture. Kapag hindi ka nagdala, ito ang sabi ng Bible. Verse 8 and 9. Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan, Lord? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayo sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Grabe! Grabe! Grabe ito. Pinagnanakawan is a present tense. Napansin nyo, pag nagtuturo ko laging, pinagnanakawan. Ongoing. Nagnakaw ka ngayon, bukas magnanakaw ka. Mamaya, magnanakaw ka pa rin. Kasi bakit? Ongoing yan. Hanggat hindi mo alam. At ang nakakalungkot, 3 beses binanggit yung salitang nakaw sa 2 talata. Pag nakawan, eto na, pinagnanakawan ninyo ako.
Pinagnanakawan ng buong bansa. Sana hindi buong iglesia. Scripture, sa mga ikasampung bahagi, nasa blue letters. Meron pong yaanong si Kuya Rudy. I encourage you to attend itong Bible study, lesson, inductive Bible study. Ito pong ginagawa ko, tinuturo sa ito yung style ko. So may training nito sa April, 250 lang, hindi lugi. Pag umatin kayo rito, maniwala kayo, yung pagbabasa niyo ng Bible, mas malasa na. Hindi yung parang inantok na ako. Tingnan nyo, hinihimay natin, nga no. Saan pinagnanakawan? Ikasampung bahagi at mga handog. Ha? Dalawa ba yun? Dalawa binabanggit dito. Sabi rito, maliwanag nating nabasa kanina na ang ikapo ay pag-aari ng Diyos. Dapat itong ibigay sa Diyos. Dapat ibigay. Dapat ibalik sa Diyos. Kapag kinuha mo ang hindi iyo, nakaw. Ikawalong utos, huwag magnanakaw. Medyo masakit. Pero itong totoo. Di baling mainis na kayo sa akin? Ito ang mensahe ng Diyos. Huwag magnanakaw, ikawalong utos. Roma, chapter 2. So, meron pa. Hindi pa kayo magbubukas ng Bible. Ito lang. Sundan nyo lang ako. Verse 18 to 21. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata. Dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw? Bakit ka nagnanakaw? Hindi. Sakit, di ba? Sakit ah. Ang totoo talagang masakit pag narinig mo to. Oo. Pero kung hindi ka magnanakaw, di ba? Marami sigurado natatakot pag nanalo si Pacquiao. Talagang pagagawa raw siya ng malaking kulungan para sa lahat ng... Yan ang uunahin niya. Kayo mga magnanakaw, hindi boboto si Pacquiao. Hindi nakulong kami. Nasa present tense pa rin itong nagnanakaw. Ang past tense, nagnakaw. Kahapon, nagnakaw siya. Bukas, magnanakaw ako. Bukas yun. Pero ngayon, nagnanakaw. Diba? Sabi ko kanina sa baba, may candy po tayo sa baba. Huwag niyo na nakawin. Kumuha lang kayo. Pero huwag mo nang dakmain. Kasi konti lang yun. Kasi pag may dumakot agad yan ng 6, 8, hindi na makakakuha iba, wala na. Baka ang problema, may dumakot, may dadakot na rin. Yung pangatlo, wala nang nakuha. 2 dakot lang, ubos na. Yung para sa kanya, pag kinuha mo, nakaw. Ito. Last 2020, kasagsagan ng pandemic, kasamang ilang kapatiran, merong nag-initiate, umukay ako, tapos kinausap ko yung iba. Sabi ko, okay lang ba mga kapatid? Ambagan tayo, magbigay tayo ng ayuda. At ilan sa inyo sigurado nakatanggap ng ayuda ng church? Hindi yon ikapo. Ang tawag doon, handog sa Diyos. So ambagan kami, may bumili, nirepack, niligyan ng Bible verse. Ang sabi pa namin, galing sa church. Hindi ko sinabing, ito ay galing sa akin, galing kay ganyan. Ito hindi, galing sa church because this is for the Lord. Nagbigay din kami, ito kaming pamilya, nagbigay kami 1 galong alcohol. Medyo mahal pang alcohol, bakit? Kasi nga sa kasagsagan, pero ba't kami nagbigay ng alcohol? Para magamit ng church, para pag bumalik ang church, yun ang health protocol ng IATF, o dapat may alcohol. Sige, nagbigay kami ng 1 galon at ngayon nagagamit natin yung alcohol.
Ba't ko sinasabi ito? Kasi ang pagbibigay, ang pagdadala, ang pagtulong ay iniuutos ito ng Panginoon. Pakinggan niyo mabuti. Hindi natin pwedeng idahilan ang kahirapan para ang handog ay pigilan. Hindi. Ang hirap ng buhay eh. Walang trabaho, hirap na hirap kami. Kaya wala akong pwedeng dalhin. Ito yung talata. Tsaka ko ilalabas para maintindihan natin. Ang sabi sa awit 66:13-15. Pakinggan niyo mabuti. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Sabihin natin ganito, wala pang pandemic. Lord, magandang pasok ng 2020 kasi March pa nag-lockdown, okay? Magandang pasok ng 2020. Nangangako ko sa iyo. Eto na. Ibibigay ko to. Thank, lockdown. Naku, lockdown. Sundan natin. Pati pangako ko ng may suliranin. Pandemic, lockdown. Tingnan niyo mabuti. Nang may suliranin ay ibibigay ko sa iyo. Grabe. Grabe. Sa iyo, dadalhin itong pinangako ko. Hindi ko dadalan na lockdown, bagsak ekonomiya, alaws. Hindi. 15, natatanging handog. Huwag yan pinagkagatan na yan. Huwag yan may tapyas na yan. Huwag. Natatanging handog ang iaalay ko. Kailan? Nung may suliranin. Nung may kahirapan. Grabe, no? Of course, susunuging tupa, kambing, sakatoro, mababangong samyo, halimuyak ito. Ito yung mga natatanging handog. Pinigilan ba? Hindi. Binawasan ba? Lalong hindi. Ang tanong, kaya natin to? Hindi. Hindi kaya ng iba. Pero mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos. Whether you take it or not, this is the word of God. Sa mga susunod, may pangako ang Diyos sa inyo. Sa mga hindi susunod, walang pangako ang Diyos sa inyo. Ang kay Juan. Ang kay Pedro, ang kay Lord yun. Hindi mo pwedeng galawin. Lahat ng dudulog sa Diyos, huwag kalimutan maghandog. Hindi dapat ipako ang pangako sa Diyos. Sabi nga, kahit may suliranin, ito ay dapat tuparin. Mga natatanging handog, ang iaalay, kanina nabasa natin, sobrang liwanag. Binanggit yung toro, tupa, kambing, mga magandang klaseng harina. Si Paul Washer, may sinabi si Paul Washer, you are, mga Kristiyano ito, mga sumampalataya sa Diyos, you are a steward of every moment, of every talent, of every gift, and of every resource that God has given you. Or should I say, ipinahiram sa'yo. Choose wisely what you do today. Huwag puro kabig. Magbigay din tayo. Para hindi tayo nagnanakaw. Ito ang pangalawa. Ang pangalawa, hindi lang para makapagnakaw sa Diyos, pag nagdala ka, para hindi masumpa ng Diyos. Medyo nakakatakot to, no? Para hindi masumpa. Pag ang Diyos sumumpa, wala kang magagawa. Kasi makapangyarihan sa lahat yan. Nakakatakot ang sumpain ka ng Diyos. Naalala niyo yung mga Israelita? Nagkaroon ng pag-espiya.
Sabi ng mga espiya, naku, ang lalaki ng tao. Naku, kakainin tayo. Patay tayo ron. Dudurugin tayo. Pero sabi ng dalawa, hindi! Tara na, lumusog na tayo. Sakupin na natin ang Kanaan. Ibinigay ito sa atin ni Yahweh. Sabi ng 10, hindi, mamamatay tayo. Sabi ng Diyos, o pues, mamamatay talaga kayo sa ilang. Hindi kayo papasok, isinusumpa ko kayo. Grabe! Kasi natakot sila. Pag natakot tayo, baka sumpain din tayo. Tignan natin talata. Sabi rito, verse 6, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol. May natitira-tira pa. Bakit? Dahil hindi ako nagbabago sa aking pangako. Itong tanong ko sa inyo. Bakit tayo naririto pa? Bakit hindi tayo namatay sa coronavirus? Dahil ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang pangako. Diba? Ang galing. Ang galing! May mga tinamaan, sumurvive. May mga tinamaan, talagang namatay. Ang yayaman nila, doktor pa sila. Pero namatay. Tayo bakit buhay? Kasi itong salita ng Diyos, hindi pa kayo lubusang malilipol. Kasi ang Diyos nangako, tapat siya sa pangako. Salamat! Salamat talaga sa Lord. Salamat talaga sa Lord. Purihin ang Diyos. Buhay pa tayo. Nakatayo pa rin ako sa harapan ninyo. Itong kasunod, sabi sa verse 9, dito yung talata, isinumpa ko kayong lahat. Anong dahilan? Kasi nagnanakaw sila. So yung nagnanakaw, sinusumpa ng Diyos. At pag sinabing sumpa, ang sumpa naman, ganito kasimple lang mamatay ka na. Di ba? Ilang naman ang sumpa mamatay ka na sana. Sumpa po yun. Sa mga magnanakaw, talaga naman Sabi nila, yung nagnakaw sa amin, patay na. Sabi ko, nabalitaan patay na. Talaga naman, mamamatay siya. Ayaw tumigil ng pagnanakaw, di talaga namatay siya. Kung may gumagawa sa atin ito, pakiusap, tigilan na natin. Ang sinasabi natin, ang pagkuha ng hindi iyo. Ang para kay Yahweh, ang para sa Diyos, huwag mong kukunin. Para mapigilan po ang sumpa. Buksan natin sa Exodo. Medyo mapapalaban tayo ng buklatan. Kaya sabi ko, dala tayo ng Bible. Exodo 23. 23:15. Gusto kong pansinin nyo yung nasa bandang dulo na. Yung pinakahuling pangungusap ng 15. Ang sabi ng Diyos, ito ang salita ng Diyos, walang haharap sa akin na walang dalang handog. Nakita nyo po? Mag-amen ngayon, nakita? Oy, may nakita. O sige, yung hindi pa nakakita, isa pang hirit. Minsan pag isa lang, hindi totoo Ngayon, pag dalawang beses, sandali, medyo matibay na yan. Chapter 34, Exodo, chapter 34, verse 20. Sundan nyo lang ako. Exodo 34, verse 20. Tignan nyo rin yung huling bahagi uli ng verse 20. Chapter 34, Exodo. Ito ang sabi, huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang pupunta rito nang wala kang dalang handog. Sino nagsalita? Ang Diyos. Hindi ako. Kaya pala sinasabi, balik tayo sa church, magdala kung pupunta sa iglesia. Bakit? Ngayon, itong salita. Itong mensahe ngayon. Magdala tayo, bakit? Kasi pupunta tayo sa church. Konektado pa rin. Walang harap sa Diyos na walang dala.
Maliwanag ito dahil sinabi ng Biblia. So para di sumpain, huwag tayo magnakaw. Bagkus, dalhin natin ang ating handog. Sabi sa Psalm 116, verse 14, sa tuwing magtitipon, ito yung congregation, magpupulong, magsasama-sama, ang lahat, walang isang may iwan. Kaya nga, makikiisa. Di po ba? Hindi mag-isa. Anong gagawin mo? Magdadala. Etong sabi, ang lahat ng kanyang anumang ipinangako ay ibibigay. Hindi mo ipapakita. Ito yung Lord, oh. Okay na? Okay. Balik ulit sa pulso. Hindi! Ibibigay mo na ito sa Panginoon. Anong ibibigay? O dadalhin sa Diyos? Ang anumang ipinangako. So anumang ipinangako mo, ibigay mo sa Lord. Lord, pag nagbunga tong sili ko, yan, nagbunga na yung sili ko, ibibigay ko sa sayo. Ibigay mo talaga. Hindi pwedeng, Lord, kinain ng ibon eh. Lord, may pumitas eh. So hindi problema ng Lord yun. Problema na magnanakaw yun. Yari kay Lord yung magnanakaw. Pero ikaw, di palitan mo. Palitan mo. Ganun kasimple. Marami nang nangako sa Diyos, kasama na rito ang mga ateista. Yung mga hindi naniniwala. Kapag sila ay dumarating sa isang peligro na kalagayan. Marami sa atin rito nung dumating sa atin ng problema, sigurado, yung mga nagkasakit, Lord, huwag muna, palusutin mo lang ako ito. Maglilingkod ako sa iyo. Kaso gumaling, nalimutan din. Sana hindi tayo malilimutin. Anong dapat natin gawin? Sabi rito, ibigay natin. Sino magdadala? Ang lahat magdadala po ng kaloob. Ito, naisip ko, ginawa ko siyang quote. Hindi mag-uutos ang Diyos na hindi natin kayang gawin. At hindi rin mag-uutos ang Diyos sa ikasisira natin. Pag sinabi ng Diyos, magdala kayo, kaya natin yan. Kaya mo yan. Kasi bakit? Base sa pagpapalang ibinigay sa'yo, binigyan ka ng Diyos ng kukonti. Di konti lang ibibigay mo kasi konti lang binigay sa'yo eh. Kung marami, walang hindi pwedeng hindi magbigay. Wala ko ibibigay eh. Kaya natin yan. At kailanman hindi natin kawawa iyan. Hindi tayo maghihirap dahil nagbigay tayo. Hindi tayo masisira dahil nagbigay tayo. Hindi. Kasi mamaya ipapakita ng Diyos yung pangako niya rito. So, para hindi mapagnakawan ng Diyos, magdala tayo. Para hindi masumpa ng Diyos, magdala tayo. Ano yung pangatlo? Pag nagdala tayo, para matugunan ang pangailangan ng tahanan ng Diyos. Yun naman pala. Sino makikinabang? Tayo rin pala ang makikinabang. Tingnan natin talata. Sabi sa verse 10, dali ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, sa church, upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Daling buong buo ang ikasampung bahagi sa church para masustain ito. Sa ating kalagayan ngayon, nasa baba ang ating offering table. Hindi natin siya inaakyat. Siguro it's time na iakyat na natin. Dahil mukhang marami nang magbibigay. Baka pag naiwanan doon, napansin ng talabas, ang dami naguhulog doon umakit na, damputin. Ngayon, ang mga ninalakaw ngayon, kahit mga ang tawag doon, yung lalagyan ng card. ATM machine, di ba ninanakaw nga? Ay, bakit? Alam na yung pera eh. Ang church, sabi natin, pag umiinit, nag-aircon tayo. So, ibig sabihin, yung kuryente natin, tataas uli ang babayaran natin. Bumibili tayo ng mineral water para sa water dispenser. Bumibili tayo ng pamirienda, mamaya may merienda sa baba. Saan galing yan? Di dun sa box natin na ibinibigay nating handog sa Diyos. Kung walang hulog yan, yung pambibili ng church. At ayaw natin sabihin na, si ganyan ang bumili niyan, si ganito bumili. Ayaw natin, bakit? Yun ang sumisikat eh. Ang gusto natin sikat, si Lord ang bumili niyan. Diba?
yan. Pag ito, ibinigay ko tong relo kay Kuya Philip, hindi akin to kay Kuya Philip na. Kasi ibinigay ko na. Pero hindi ko bibigay. Kasi sa relo ko. Di ba? Tama ba? Yung ikapo, kay Lord talaga. Kaya nga, actually, hindi nga dapat ibinibigay kay kanya yun eh. Ibinabalik natin kasi hiniram natin. Sana po, maliwanag to sa atin ha. Napansin nyo ba yung iba, pag bumababa kayo, walang naghuhulog? Kasi bakit? Naghulog na sila pag akyat pa lang. Kaya yung iba tuloy hindi alam, ano tong box na to? Ba't may sobre dyan? Ngayon, itong mensahe ngayon. Para marinig lahat. Sa mga hindi nakarinig, pasensya, wala sila, hindi lalam. Pero ngayon, narinig nyo mensahe, itong mensahe, kaya pala may box doon, kaya pala may envelope doon, para doon pala ilalagay yung offering ko, yung ikapo, yung 10% na kinita ko sa pagtitinda ng mustasa, sa pag-aalaga ko ng baboy, sa paghahanap buhay ko sa ganyan, ito pala ibibigay ko pa rin 10%, hindi pala akin yan, akala ko naman akin yan, pinagagastos ko. Lord, sorry, nakapagnakaw ako. Pero pag may tayong tawad sa Diyos, yun ang masarap. Patatawarin tayo ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos. Tignan niyo po ito. Matatapos na tayo. Hirap pag-usapan pag ganitong mensahe. Ito po ay ang salita ng Diyos. Parehong version na parehong version. Magkaibang version. Pareho ng talata. Verse 10 pa rin. Mas nilakihan ko siya. Itong salita. Pero ngayon, Diyos nagsasalita. Si Lord, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Diyos na nagsasalita, hindi po ako Hinahamon ko kayo, subukan ninyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo. So maliwanag na. Upang may pagkain ang aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Yan ang salita ng Diyos. Ang gusto natin, gusto ko yun, ibuhos mo, ibigay mo. Pero yung nalimutan, dalin mo, ano? Dalin mo ng buo, Di ko marinig. Ibuhos ang papa. Yes! Ibuhos mo, Lord! Ibuhos mo! Dali mo po. Ba? May nakakasakay ba? So, ang blessing sa nagbigay ng buo. Sa kanila ang blessing. Alam niyo ba, dito lang pumayag ang Diyos na subukin siya. Pero yung sinubok siya ng Diablo, hindi siya pumayag. Di ba sinusubok, gawin mo nga tinapay yung bato? Sabi niya, hindi naman sa tinapay nabubuhay ang tao sige nga, tumalong ka nga dyan. Huwag mo akong paikutin, huwag mo akong subukan. Pero pag dito pumayag ang Diyos, sige, subukan niyo ako, ibigay niyo sa akin ang buo. Tignan ko lang kung maghirap kayo. Basta ibigay sa akin ang buo. Ibigay niyo, buo talaga, buo ibigay niyo. Kung hindi ko kayo pagpalain. Nakakatakot, nakakakaba, dahil baka maubusan, pero pag inintindi mo mabuti, anong ibibigay mo ng buo? Yung ayon sa pagpapalang ibinigay sa'yo, yan po yung ikapo, hindi yan sobrang laki. Minsan may nagkwento ganito. Sabi ni isang pastor, sa kapatid, ano pong gagawin ko? Gusto ko magbigay sa Lord para i-bless niya ako. Yun naman sinasabi ng Bible. Sabi ng pastor, ibigay mo yung para sa kanya. Ibigay mo yung ikapo. Siyempre, ibigay mo. Maliit ang kinikita ko wala mang problema ron Basta ibigay mo yung ikapo. Yung ikapo, magkano yun? 10 piso. Nakaya naman. Walang problema. Yun ang ikapo, 10 piso. Sige, 10 piso. Nagbigay siya 10 piso. Nag-ikapo siya. Habang tumatagal, napapansin niya, parang lumalakas yung kita ko So natinignan niya, hindi na 10 piso ikapo ko. Parang 20 na. Okay lang, 20. Habang tumagal, lumalaki. Nang problema siya, lapit siya sa pastor. Pastor, bakit?
parang nanginayang ako. Kasi yung ikapo ko, nasa 5,000 eh. Oh, ano mo problema ron? Magkano ba kinikita mo? 50,000. Oh, pabira, 50,000 naman pala eh. Eh kasi nanginayang ko, 5,000 parang laki. Pwede bang babaan? O sige, sana ibalik ulit sa 10 piso. Huwag naman 10 piso, huwag naman. Kasi pag 10 piso, 100 lang ang kinikita ko isang araw nun. Ito 50 mil na. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Anong gusto niyo? Ibalik sa dati? O habang lumalaki? Lumalaki talaga rin ang kita natin. Kasi that is, steady lang yung 10%, hindi lumalaki. Makinig mabuti. Walang magyayabang sino man sa atin. Lord, malaki ibinibigay ko. Hindi, 10% lang yan. At huwag mong sabihin, mamamatay ang church pag hindi ako nagbigay. Huwag niyong sasabihin yan. Nakakatakot yan. Lahat ng blessing, nanggagaling ito sa iyo. Itong lakas, itong boses ko, sa Diyos nanggagaling. Pag ako nilagnat, paano ko tatayo dito? Pag sumakit ang tuhod niyo, paano kayo pupunta rito? Lahat ito ay galing sa Diyos. Ano ang mangyayari sa magdadala? Isang tiyak, hindi ito madadala. Ang nagdadala, hindi madadala. Ako, hindi ako nadadala. Kasi nag-pandemic, walang church. Hindi ko naman kinuha yung tithes ko eh. Itinabi ko siya hanggat hindi nagbubukas ang church, itinabi ko lang siya. Kaya hindi ako nagnakaw ng 2020. Pero ang dami nagnakaw. 2020, 2021, wala talagang ibinibigay. Sayang. Ito yung pangako, i-highlight natin. Just to encourage you, para makita nyo, hindi talo ang magbigay sa Diyos. Sabi, kapag ginawa niyo ito, itong sinasabi ng Diyos, itong inuutos siya, magdala kayo, buo, ibigay nyo, padadalan ko kayo ng ulan. Ang sabi ng matatanda, yung ulan blessing yan. Hindi tayo naniniwala dahil sabi ng matatanda. Naniniwala tayo dahil sabi na ito ng Biblia. Ang ulan ay talagang pagpapala. Iba yung tubig ulan sa tubig na wasa pag pinandilig mo sa halaman. Kaya pag umuulan dito, sinasahod ko yung balde. Bakit? Nag-iipon ako ng tubig ulan, yun ang pinandidilig ko sa halaman. Kasi ang ulan ay talagang blessing. Ngayon pa, naku po, ang init na ng panahon. Kahit sino sa atin umaasa, Lord, paulanin mo na. Pero hindi siya uulan ng Abril. Kagabi, kukulog-kulog, pero hindi rin umulan. Kasi alam natin, kapag umulan yan, medyo maginawa, presko ang ating pakiramdam. So blessing, hindi dahil sabi ng matanda, kundi sabi ito ng Biblia. Ang ulan ay blessing. At sasabi, padadalang ko kayo ng blessing. Anong sabi pa? Ibubuhos ko sa inyo ng konti. Hindi. Ang sabi ng Bible, sobra-sobrang pagpapala. Hindi ka talaga malulugi. Sana po maliwanag ito ha. Itong naririnig nyo, binabasa natin, kitang-kita ninyo, sobra-sobrang pagpapala ang ibibigay kapag ginawa ninyo ito. Ayan o, ginawa. Bilang konklusyon, hindi man tayo magkakapareho ng antas sa buhay. Hindi tayo magkakapareho. Pero meron tayong lahat na batayan para sundan. At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa pagpapalang ibinigay sa inyo ng Diyos, doon kayo magbibigay. Huwag ka magbigay ng malaki kung hindi malaki ang kinikita mo. At huwag ka magbigay ng maliit kung malaki ang kinikita mo. Di ba? Base sa ating kinikita. Si R.C. Sproul, may sinabi siya, God wants your life, not 1 hour a week. Ito yun, bagamat lagpas 1 oras tayo sa ating pananambahan. Not 10% of your income. Hindi. He wants you.
He wants you. Ikaw ang higit na nais ng Diyos. Kasi merong gumagawa talaga ito. Nabanggit sa atin last Sunday message. Buti pa yung tithes umaattend. Pero yung nagbibigay, hindi. Hindi pwede. Magkasama ang tithes tsaka yung umaattend. Hindi pwedeng, padala mo yung tithes ko, yan na lang. Hindi! Magkasama po yon pag dumating dito sa iglesia. So balikan natin itong ating outline para huwag natin makalimutan. Bakit kailangan magdala kung pupunta sa iglesia? Ang sabi rito, para hindi magnakaw sa Diyos, para hindi masumpa ng Diyos, para matugunan ang pangangailangan ng tahanan ng Diyos. Now for our application, ano dapat natin gawin? Sabi sa usapang discipleship, giving, yung pagbibigay, attracts God's blessing. Wow! Yung God's blessing na-attract ito kapag merong nagbibigay. Magiging makabuluhan ang iyong pagiging bless mo kapag naging blessing ka rin sa iba. At ang pinag-usapan natin, the church. Kapag maraming nagdala, maraming pagkain ng church. Di ba? Pag sinabi natin, may bibilin, ay may pera ng church, bakit? May nagdala. Alin din nila? Buong ikapo. Kaya sa totoo, walang maghihirap na church kung talagang nagbibigay lang ng buo ang bawat isa. Hindi lang isa. Bawat isa. Kung ang nagbibigay ay 100 at ang 100 ay magbibigay, walang mahirap na iglesia. Walang mahirap na iglesia. Ilagay natin to sa ating mensahe. Para pagpalain ng Diyos at hindi sumpain, itong kailangan, ang maging blessing sa church. Paano maging blessing? Magdala ng kaloob sa Diyos. Pag nagdala ng kaloob sa Diyos, then God's blessing will be attracted. Bubuhos, darating ito sa nagdala ng kanyang handog sa Diyos. Obedience, ang matibay na evidence na sumusunod nga ang Kristiyano sa kalooban ng Diyos. Honor God and God will honor you. Parangalan mo ang Diyos, pararangalan ka ng Diyos. Let's honor God by bringing our offering. Don't hold too tight with your tithe. Baka hindi makarating. Pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang salita.